Ang lamig. Very underdressed ako. Hindi ko kinaya yung lamig. Nagpalit na ako ng jacket. Hi guys! Wait lang ah. Grabe. Grabe yung journey today. Okay. So, nandito na tayo ngayon sa hotel. At wait lang, magmamic pala ako. Hi! Grabe. Wala akong masabi. As in, pagod. Hindi ko ma-feel yung gutom right now, pero pagod lang ako. Room tour. Okay, guys. So, this is the door. Siyempre, hindi ko na ipapakita yung kunwari papasok ako kasi nakapasok na ako eh. And, pagpasok mo ng door, biglang shower area. Please make sure to close the door when you take a bath. Oo nga. If steam fills the guest room, the fire alarm. Hala. Wow, napakalinis naman ng tiles. Merong shampoo, conditioner, at body soap. Of course. And typical sa mga Japanese hotel na magkahiwalay ang toilet. Ayan ang kanilang sikat na toilet. High-tech. Ay, ano ba to? Hindi makasunod yung camera. Yan. Tapos, merong mga mekanismo dyan na alam naman natin para saan yan. They have tissue. Sara muna natin. Yan. And, those are the things on your right and to your left is a full body mirror. Ay, yung mic ko gulo-gulo. And also, may towel dito. And foam hand soap. And ito yung sink. Pinaka-sink. Siyempre, mirror. Mga hand towels. And ito parang pinaka-side table na to. Ano meron dito? Oh, it's a small refrigerator. And a drawer. Laman ito. Anyway, yung room ko walang kasamang breakfast. May table dito. Working table. What's this? Sliding door. O nga naman, no? Parang condo style lang, eh, no? SMDC. Charot. May slippers. May hanger. May pangtulong pagsuot ng sapatos. At merong shoe brush. I think this is a double-sized bed. And this is the view from the outside. Kitang-kita dito yung Oasis 21. Guys, ang ganda ligaw-ligaw ako kanina from Sakay Station. Pagod ako. Bukod sa umuulan, ang daming lakad.
As always, tapos, buhat-buhat mo yung luggage. Ayun. So, ganun lang kasimple yung room. Magpapahinga muna ako. Wala akong masabi. Pero gutom na rin ako eh. Wala akong nakitang malapit na medyo kainan dito. Pero, sa totoo lang, sentro na to ng mga ganap eh. Umuulan lang kaya hindi mo pansin masyado. Anyway, ayun. Ang galing ng check-in system dito, high-tech. Bibigyan ka nila ng card and then meron pang secondary check-in for you to pay via cash or credit card. Bait din yung staff. Magaling din mag-English. Yan. Okay dito, okay yung location. And posh naman yung hotel. Uy, mayroon ding charger. Ano to? Ay, may dalawang USB-A. Ano to? Goods. Yung mga outlet dito. Same naman nung sa Philippines. Pahinga muna. guys, tignan nyo to. It's an Air Forest fabric and room freshener. In-spray ko siya. Ang bango! Oh guys, gusto ko din ito. Ang bango niya, tapos hindi nakakainata sa ilong. So, kaya ito nabibili. May air purifier din pala dito. Daming outlet to, in fairness. Meron dito. Meron dun. Diyan. Nice. Sobrang haggard. Pero kailangan kong lumabas at bumili ng pagkain and water. Normally guys, dito sa Japan, hindi sila nagpo-provide ng drinking or mineral water sa hotel. So, kung importante sa inyo yun, check nyo yun with the hotel. Pero madali lang naman kumuha dito ng supplies. Alam nyo naman yan, maraming 7-Eleven and Lawson here. So, yan. Lalabas muna ako and try to find some food and balik din ako agad para makatulog kasi kagabi wala akong tulog, 2 a.m. Nasa airport na ako kahit 6 o'clock pa yung flight. Ganun kasi dapat guys. So guys, syempre nasa Japan tayo so dapat merong onigiri. Nung una akong salta dito sa Japan, matagal na yun, parang 8 years ago. Hindi ko alam paano kumain ito. Nakakahiya. Ginanon ko lang. Yun pala, meron kasi siyang technique or meron siyang numbering system. Bakit? Kasi, itong packaging nito, specially designed siya para hindi magdikit yung nori wrap doon sa kanin. Kasi syempre, magiging soggy yung nori, yung seaweed. 'Di ba? So, ang galing. This is very genius. And since gutom na ako, kailangan ko ng kanin. Ito ngayon, kakain tayo ng onigiri. So, step 1, number 1, merong number 2 and number 3. Susundin lang natin yun. And aside from that, merong instructions dito kung paano kumain. It's not gonna be perfect kung paano natin to kakainin. Kasi syempre, hindi naman natin to nakagisnan. Pero it's nice to know kung paano talaga siya kainin or buksan ng maayos at hindi magkakandalag-lag yung kanin na kinakain mo. Di ba? Nice. So, pull this. It will go around. Ayan, hayaan mo na siya mapunit. Hindi tayo magagawa dyan. Ay, medyo naging challenging ang pagkapunit. Punit. And, again, 2 and 3. Just pull it. Ganyan. Pero kasama sa instruction na gawin mong, parang gagawin mong pang salo pa din yung plastic. Yan. Para mahawakan mo pa rin siya ng maayos. So guys, pasensya na. Hindi tayo ganun kasanay, pero ayan. You get the idea. Yan. So, itadakimasu! Crunchy. Habang kumakain ako ngayon,
Sorry, don't eat while your mouth is full pala. Don't talk. Sarap talaga ng onigiri ng Japan, no? Ito muna ang dinner ko ngayon. Actually, parang full meal ko na to today. Isang beses lang kumain. Kumain lang ako kaninang madaling araw sa lounge. Konti lang yun kasi ayoko masyado ma-bloat sa plane. At 3 hours and 40 minutes yung biyahe. Ang hirap ng feeling na ang tagal mong nakaupo, tapos bloated ka. Lagi nangyayari sa akin yun eh. I think this is tuna. Kinuha ko lang eh. Since dito lang naman ako sa kwarto, gusto ko makapagkwentuhan sa inyo. Alam nyo ba, na every time nagta-travel ako, or lalo na nasa bagong destination, parang maluha-luha palagi. Sobrang na-appreciate ko yung feeling na para akong baby, na parang, wow, ano yun? Wow, ang galing! Parang lagi akong may discovery. Ako kasi yung tipo ng tao na curious, makulit, matanong, or gusto ko laging may natututunang bago. Ayun. So, Japan was my first, I would say, first destination na gusto kong ma-achieve before. Kasi mahilig ako sa anime when I was younger. Sabi ko, gusto kong makita yung Japan. Gusto kong magpunta ng Japan para makita ko ng anime, ganyan. And then, a couple of years ago, nangyari siya. Sobrang saya ko. Kung pwede nga lang, ma-express ko siya na parang mangyak-ngyak feeling. Pero parang OA ba? Kanina parang every time napapaisip ako, ang swerte ko, ang blessed ko na nakakapunta ako sa mga lugar na gusto kong puntahan. Hindi naman lagi. Siyempre, may effort pa din. Pero like, dito sa Japan, ang ganda dito, ang linis. I think, masarap maging turista dito. Hindi ako makakapagsalita about people who works here or lives here. I'm just speaking as a tourist. Ang sarap maging turista dito. You feel welcome. Pinapahalagahan nila yung turismo dito. May mga programs sila. May mga tourism gig sila na talagang may encourage kang magpunta dito. And para mapadali yung sistema na makita mo lahat ng attraction sa bansa nila, I think that is how it should be. Yung tourism, dapat promoted siya na ganun, na hindi na mahihirapan yung taong puntahan yung one destination to another. And para makita yung ganda ng country, hindi ba dapat ganun? Sobrang thankful talaga ako palagi pag nagkakaroon ako ng chance makapag-travel. Kasi life is short. Kung di mo trip mag-travel, okay lang din naman. Pero salamat, nanonood ka ng video ko, no? Kung di ka mahilig mag-travel. Nakalimutan ko sabihin. The hotel I'm staying at is Access by Loiser Hotel. Tapat niya mismo yung NHK building. Kung alam niyo yun, channel na yun. And the view from my window, na nandito sa 13th floor, ay tignan nyo. It's the Mirai Tower. That's the Mirai Tower, or the Endless Clock ba yan? Parang may sinatawag na ganun. And then, that is the Oasis 21, yung platform na yun. May naglalakad na dalawa, kung nakikita nyo. Pwede nga pala mag-zoom. Try natin zoom. So, Mirai. And then the Oasis 21. Oasis 21. There's an EPA hotel there. And merong Ferris wheel doon. So, you get the idea kung anong location ng hotel na to. Uy! Tropicana Essentials. Dahil naulanan ako halos maghapon, naghanap ako syempre ng something na merong naghanap ako ng something na meron na baka sakaling makatulong sa aking immune system. Pero mamaya magbebero ka pa rin ako.
Ang lamig. Tikman nga natin. Tropicana. Bango. Amoy orange. Meron daw siyang vitamin A, B1, B6, C, and D. MG. Ang refreshing. Pero ba't may aftertaste na gamot? Okay naman. Okay na to. Siyempre, ang kanilang egg sandwich. Although family mart to, pero parang kahit saan naman masarap egg sandwich nila dito. Again, merong open. So, sa Japan, ang technique talaga is always read the signs. Kasi it's always provided by them. So, totoo lang. Technique ko yun eh. Kasi, sa train, ang tagal ko nang hindi nakakasakay sa Japan train. Pero kanina, siyempre, with the aid of Google Maps, yun yung lagi kong ginagamit para tignan how to get from one point to another. Kanina, parang hindi na ako ulit sanay tumingin. But, natulungan akong maigi ng mga signages dun sa taas. As in, mag-pay attention lang kayo palagi. Tingin-tingin kayo, bilisan yung mata nyo. Yun lang, magbasa lang kayo and everything will be alright. Hindi kayo maliligaw. Pag talaga ng egg sandwich dito sa Japan. Ibang klase. Nakita nyo akong kumain. Maliligo muna ako kasi naulanan ako. Alam niyo naman tayo mga Pinoy, pag naulanan, feeling magkakalagnat the next day. Mabuti na yung maingat. Tapos, see you tomorrow. I'm gonna go around the area since nandito rin naman tayo sa lugar na sikat. Sa Sakay. Ayan. So, see you tomorrow. Papahinga muna ako tonight. And stay tuned. Guys, nandito ako ngayon sa gitna ng Mirai Tower. And nandun lang yung hotel ko. Parang mga, dalawang kanto. Nilakad ko lang to. Ang bilis to. So, nandito na ako sa may gitna at may malaking sisiw sa gitna. Grabe yung tahimik dito sa Nagoya. As in, wala masyadong turista. Pero, marami pa rin naman ako nakasabay na Pinoy dun sa airport. Tapos, I believe this is a long stretch. Sa dulo nito may park. Tapos, sa dulo din nun, actually, pwede mo lakarin yung Nagoya Castle from here. Parang 24 minutes lang. Kung masipag ka talaga maglakad, pwede mo siyang lakarin. Nakakatawa din. Ang daming upuan dito. Talagang parang park feels talaga siya. Yan. Nasa likod ko lang yung tower. Since mag-isa lang ako, ang bagal kong kumilos. Tinatry ko lang i-soak in yung mga nakikita ko sa paligid. Hindi ako nagdala ng AirPods para makinig ng kung ano. Pinapakinggan ko lang lahat yung sounds sa paligid. Dami na nagpipicture dito. Wow, dito lang din yung coach, oh. Ayan. Parang umaambo na naman. Kita niyo yun, medyo nadapa ako. Hindi kailangan ko munang kumain. Nakakalimutan ko kumain since mag-isa lang ako. Guys, ang ganda dito. Sobrang chill ng Nagoya. Hindi ko alam saan talaga ako pupunta ngayon.
Di ko talaga alam saan ako pupunta, pero naglalakad lang ako. Baka pumunta ako ng Mitsukoshi. Tignan natin kung ano yung itsura ng totoong Mitsukoshi. Tawid ako dun. Kita niyo yan, guys. Sa likod ko, ang Hisaya Odori Park. Ay, ang gulo. So, guys, andito tayo sa tapat ng Mirai Tower. As you can see, gabi na ako ulit nakapag-vlog. Ay, may Pocari Sweat pala. Ayan o, Mirai Tower. Kita nyo ba? Ganda, no? Ganda sana kung walang Pocari Sweat. Anyway, guys, dito ako sa gilid. Mas maganda na mga nakikita nyo yung paligid eh. I've spent all my day walking and walking. Pero late na ako nakaalis. 1 o'clock na. 1 p.m. na. And now, it's currently mag-8 na. 7:40 dito sa Japan. So, 6:40 sa atin. So, naglakad lang ako ng naglakad. Medyo mahirap na for me ngayon maglakad kasi meron akong sciatica. So, I have a shooting pain on my left leg. Kasi nagbuhat ako ng mali ng mabigat few years back. So, wala akong ginagawa about it. Pero, it is really advisable na magkaroon kayo ng lower back or strengthening exercises for you to survive sciatica. Tinanggal ko na yung mic dito. Mukhang reporter eh. Naya pa rin ako sa pagbablog sa labas. Alam nyo naman yun, mahihain naman talaga tayong person. So, ayun nga, I've spent all my day walking and walking. Dito kasi sa paligid, parang wala kasi siyang parang mall tulad ng sa atin. Parang hiwa-hiwalay kasi siyang maraming mall. So, sa isang mall, may 5 floors, 3 floors, 8 floors. And sa loob nun, may kanya-kanya silang special store na kilala nating lahat. For example, yung Loft o kaya yung Book Off. Ayan, ikot-ikot ako doon. Nakapamili na ako ng ibang pasalubong sa bahay. And I'm trying my best na magtipid talaga. So, lakad lang ako ng lakad. Hindi ako masyadong tumatambay somewhere. Kasi this is just a short trip. Hindi ko pinipressure yung sarili ko na mag-travel kung saan may touristy yung destination or alam nyo naman, yung mga vlogs natin ngayon, lahat naman papakita yan. Ano yun? Yung Shirakawa Go, yan, mga Takayama. Hindi muna ako makapunta doon kasi restrictions nung pa ako. And masakit talaga siya ngayon. Siguro kasi hindi ako naging active sa health ko these past few months. Kulang, nagsastart pa lang ulit ako mag-walk. So yun, medyo restrictive yung movement. So, hanggat ngayon nakakapaglakad pa kayo at healthy kayo, I would advise mag-travel na kayo. I really sound like an old person. Anyway, ayan, kung nasan ako ngayon, walang masyadong tao, kaya medyo makapalamukha ako ngayon. Nakatayo ako dito sa gitna ng park na maraming seats. Wala kasing nakaupo kasi basa yung upuan. Pero talagang sadyang konti lang talaga yung tao dito. Yung upuan ginanong-ganong ko lang. Ayun, kwento lang ako. Baka bumalik na rin ako ng hotel kasi nga itong paa ko. This is not a complaining vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo na may mga gantong realidad sa pagbablog. Hindi lang tayo yung laging masaya at nakakapunta sa mga destination. This is the reality. Yun lang, guys. Pakita ko sa inyo yung basang tables. Ayan o. Grabe, parang galing akong grocery. Ayan table. Tapos, tinanggal-tanggal ko lang yan. Kinamay ko lang yan. Tapos, ito yung paligid.
Yan, di ba walang tao? And may mga vending machines dyan. Bumili ako doon ng tubig. Di ba? Very chill lang dito. Fairness talaga dito. Shoutout nga pala doon sa kaninang shoutout. Nakakatuwa kasi sabi nila, 'di ba, Japan is mahirap makipag-communicate dito kasi may mga isa English nga, pero not all of them naman hirap mag-English. Nakakatuwa kasi doon sa Muji kanina. Yung cashier doon, yung staff doon, nakipagdaldalan sa akin kasi nakita niya yung passport ko na galing na daw Pilipinas. Sinanong niya kung ano yung kasi nagtumira pala siya sa Canada for a time before COVID. So, nagde-develop yung English niya. And I commended her English. Sabi ko, oh, you're Japanese? Or are you Japanese? You speak really good English. Ganun. So, salute. Eh, nakakatuwa naman kasi doon sa Canada, nakasama daw niya talaga mga Pinoy doon. So, shoutout din sa mga Pinoy na nasa Canada na nagsasaboy ng good vibes and good uplifting Filipino spirit. Ano daw? Galing ako dyan kanina sa Sukoshi. Char. Mitsukoshi. Meron na niya tayo niyan sa BGC. Tapos napunta na rin ako doon sa may Lashik. Meron pa nga doon kaso naman tong legs ko talaga naman. Gusto ko pa nga maglakad It's me again. Good afternoon. It's day 2 of my Nagoya City. Libot-libot. Nandito naman ako ngayon sa Ion Mall, Noritake Garden. Ang ganda dito. Very peaceful. And kita nyo naman, ang tahimik ko lang magsalita, kasi tahimik lang dito. Mamaya papasok ako sa loob. Hindi ko alam kung ano meron sa loob, pero dito rin ata yung bookstore. Malaki. At kasalukuyan nasa gilid ko ang Six Chimneys. Ang laki pala ng mall na to. Meron pa din. Gusto ko na ipakita yung harap na part. So, paano ako nagpunta dito? From Sakae Station, one line lang naman, Higashiyama line. Yung yellow. Tapos nag-follow lang ako ng directions papuntang Kamejima Station. Tapos, directly from Kamejima Station, mga 10-minute walk to Noritake Garden. And may signage na papuntang Ion Mall, in which is, dito na ako ngayon. Ayan guys, so. Ang laki. Tapos tignan nyo, walang tao. Tapos, ang ganda ng weather. Kasi hindi mainit, hindi maaraw. Ayan. Oh, ang laki Right to left. Guys, ito pala yung meaning ng Six Chimneys. Six large chimneys are the remains of a tunnel kiln built in 1933 when the plant underwent major restoration. So, dati siyang planta. At the foot of the chimneys are flues that led the smoke from the kiln to the chimneys. Chinaware. Nagoya Castle and these chimneys were once the tallest structures in this region until the TV tower went because galing. Ayan. Dito naman tayo naman.
Saan kaya ako magsa-start? Ay, may Uniqlo dito. Parang hindi ko naman napansin na sobrang mura ng Uniqlo dito. Or baka hindi ko lang nare-realize. Ito siya, oh guys. Ang galing. Alam nyo, na-amaze ako sa fan ako ng mga ng history. Parang if I were to choose, lagi ko itong tanong sa mga friends ko, kung anong pipiliin nyo, past o future, kung saan nyo gustong bumalik. Lagi kong pinipili yung past. Hindi para sa may baguhin ako na event ng buhay ko. But, I'd like to see the things that happened during those times. Parang gusto ko lang maging part nun. Kahit siguro may war or mahirap. Medyo weird ba? Pero gusto ko kasi ganun. Ma-witness yung mga buhay nila dati, yung mga monarch, kahit yung may mga war. Basta mabalik ako sa present. Pasok na ako sa loob. Maglalakad-lakad lang ako. Sana hindi mag-flare up yung sciatic ako. Pero every chance that I get, pag may upuan, umuupo talaga ako. And thankful ako na dito sa Japan, maraming upuan na malinis. Gaya nito guys, upo muna ako. Ayan, dito ako sa harap. And ayan, yung chimneys. Galing oh, laki nito. Uy, ang ganda ng mall na to. Very modern. Ang ganda ng lighting. Tapos, hindi siya traditional design. Of course, what do you expect? We're in Japan. Yan natin. Nakababagay yung camera ko kasi ayoko masyadong magpakita ng mukha ng ibang tao. Yan nyo, oh. Oh my God, nandito pala yung Tsutaya bookstore. So many gold finds here. Ayan guys, maglilibot muna ako. Itong trip na to, hindi naman talaga ako focused sa mga tours. Gusto ko talagang maglibot sa city. And absorb all the surroundings. Let's go! Ito na naman po tayo sa bookstore. Bawat alis ko, lagi na lang libro. Dito pala to. No pictures. Sunod tayo sa rules, guys. No pictures daw. Pero ayan siya. Ayan siya. Oh, daming cute. Hi guys! I'm so tired today. Late na nga ako umalis. Parang 2 na nga ata yun. Tapos 8 pa lang, pagod na ako. Dala to ng sciatic ako eh. Yung yung nerves ko, damang-dama ko siya sa likod ng butt cheek ko. Hanggang dito sa gilid ng legs ko. Yun talaga yung nagpapahirap sa travel ko ngayon, lalo na
ang daming lakad. Kasi alam niyo naman, pag nagta-travel, naglalakad palagi. So, yun. Medyo naging challenging sa akin yung flare-up nung nafe-feel ko sa legs. I think this is also because less yung mobility ko sa Pilipinas. Laging may din ang sasakyan. Tapos ang lamig pa dito. So, parang feeling ko nakakompress lalo yung nerves. Anyway, nag-enjoy naman ako today. Napuntahan ko naman yung big camera. Yun talaga yung goal ko for today. Hindi na ako nakapag-tour sa ibang lugar. Maybe next time, pag mas may convenience na yung trip ko na to. Gusto ko lang naman makapunta dito ngayon and makafeel ng lamig. Kasi alam ko sa atin, mainit na ngayon. Nagsa-start na maging mainit. March na. Anyway, masaya naman ako. Medyo kung ano-ano na pamili ko today. Pero lahat naman yun kailangan. Ayun, muntik na nga ako Grabe, tempting ng mga gadgets do sa big camera. Alam mo talaga na mas mura siya kaysa sa atin. More or less 5,000 pesos. Ganun. Sa SRP niya sa atin. Kahit nga sa Apple Store yung 34,000 na iPad mini sa Apple Store in pesos. Dito, pag kinonvert 30,000. And I believe tax-free pa yun. Hindi ko na kinompute kasi sobrang tempting talaga. Masaya naman. At least, diba? Happy. Madami tayong na-observe. Ibang environment, parang quick reset, and yan. Nakatakot lang din yung feeling niya. Parang minsan sobrang sakit na talaga niya. Kung sino man yung may nakakalam nung nararamdaman ko, sciatica, comment down below. So, nangyayari siya lalo pag less yung mobility mo. Hindi nasa-strengthen yung muscles. So, parang wala nagsusupport doon sa nerve. Lalo niya pang ina-agitate. Parang nag-harden yung muscles kasi stagnant siya. So, nasasaktan yung nerves na nakapalibot, doon sa nakapalibot na muscle. Ayon sa Google. Yun. Minsan nakakatakot yung feeling na mamaya paano pag tumba ka na lang dyan, no? Or what. Minsan malikot lang talaga isip ko. Wow, kung nakarating ka sa minuto na to ng video na to, thank you so much. Please subscribe to my channel. I would really appreciate it. And to keep me going din sa pag-create ng videos. Yan lang. Thank you so much for watching and I hope to see you on the next videos. Follow me on my social media kung gusto nyo. Feeling. Anyway. Masarap dito sa Japan. Pero next nito magsa-summer na nagsa-start na mag-bloom yung sakura trees sa labas. Pero alam ko pag summer dito sobrang init. Mas mainit pa sa atin, I believe. Yun lang. Babay na ako ulit. Thank you so much for watching and see you on the next vlog. Peace. Hey guys, babay-babay ako. Agad meron akong kwento. First time ko mag-gachapon. Tadaan! Ito yung yung sa atin ata. Pinapalit pa yung money sa token. Dito diretsong yen Naka-tape. Feeling ko ito yung mga recycled na lalagyan. Kasi naka-tape. Pero tama lang din naman. Sayang kasi ito, sobrang daming plastic. Imagine mo, lalagyan lang sila. So, ito, yung isa, yung Curious George, ito. Tapos itong isa, nakalimutan ko na, Cinnamoroll ata. May iba doon na, na cute din yung mga watches, ganyan. Pero mas pinili ko to. Paano ba to? First time ko to May tape nga. Nakakasyo nga naman to. Ba to buksan?
Show nga talaga ako dito, guys. Ayun. Curious George. Oh, cute. Grabe, no? Sa halagang, meron doon 300 yen. Meron ding 500. This is 300 yun. Sobrang ROI yung, yung may-ari ng gachapon. But there's so many plastic, no? Ito si Curious George. So, nadulas siya. Ano ba to? Ay, gabi. Tutusok sa puwet niya. Ay, di marunong. Diba? Ganito siya. Ganito siya, guys. Nadulas siya. Palatapon kasi ng balat ng saging. Gulat yarn. Okay, may isa pa. Si Cinnamoroll. I'm not really sure who Cinnamoroll is. Pero she's kinda cute. Again, snippety snips. May mga papel din. Cinnamoroll. Oh, just in time for summer. Ay, ano ba yun? Just in time for summer. Swimming time. Cute niya, no? Yun lang. Yung kanina sa big camera.